Ano-ano nga ba ang mga senyales na ang fry ay posibleng male or female? Actually, hindi po ito nahuhuli sa mga nagdaang kong topic sa tamang pagpili ng flowerhorn fry na possible na maging cockster paglaki. Pag kasi sinabi natin yung term na cockster, mas malaki ang tsansa o mas malaki ang posibilidad na male ito. Although may mga female din naman na cockster, pero mas madalas sa kanila, hindi talaga nagkakakok. Ano-ano nga ba ang senyales ng possible male and female fry? Number 1, eyebrow. 2, snout. 3, size. Sa pagpili ng fry, madali mong malalaman ng possible male or female kung titingin ka sa kilay nito. Ang tinatawag na kilay ay pearl na makikita sa taas na bahagi ng mata ng fry katulad nito. Kung bibili ka ng fry, piliin mo yung may buo at makapalang kilay. Dahil ito ang senyales ng posibleng mag-overcross pearl at kadalasan kapag may overcross pearl, ito rin ay nagkakakok paglaki. Ito yung senyales ng possible male. At kabaliktaran naman kapag female. Ang senyales ng possible female ay makikita rin sa kilay nito. Minsan, parang kilay lang ng tao na nakatapat lang sa mata nito. O kaya naman ay totally walang kilay. Take note, ang pamamarang ito ay subok na ng mga eksperto at malaking porsyento na tama ang pagpili. Maliban na lang sa Kampa F1 na kadalasan ay hindi talaga ma-pearl. At sa Super Red Monkey na totally walang pearl. Pero the rest, ang kilay talaga ang isa sa mga palatandaan na maaari nating maging basihan. Ngayon, ikumpara natin ng possible male sa female. Isa pang senyales na posibleng ang fry ay male or female ay mapapansin sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang nguso. Ang nguso ng possible male ay maigsi, samantalang ang female ay mahaba. Kung pamilyar kayo sa Thai silk na ang buong katawan ay puro pearl at sa Super Red Monkey na wala namang pearl, wala itong kilay na pwede nating maging basihan o senyales na pwede nating tingnan. Ang tanging pwede lang nating maging basihan ay ang nguso nito. Isa sa pinakamahalaga sa pagpili ng flowerhorn fry ay ang size. Dapat sa isang sibling string na bibilin mo ay may sukat na 1 inch pababa lamang. Lalo na sa Sensu at KCC para siguradong hindi na pagpilian. Yung kasing mga possible male sa sukat pa lang na 1.1 inches pataas ay nagsisimula ng magka-hump or magkakok sa early stage nila. Kaya naman madali na itong mapilian kapag lumagpas na ng 1 inch. Ganito kasi yung kadalasang pagkakamali ng mga newbie. Nakita nga nilang buo ang kilay pero around 1.5 to 2 inches na. Pero still, wala pa ring hub or wala pa ring cock. Alam nyo ba na sinasadya talaga itong ibenta? Dahil alam nila na kahit maging male ito, hindi na ito magkakaroon ng malaking cock or yung tinatawag natin na low quality male. Particular sa KCC, Kampa at Golden Base. At tulad ng sinabi ko kanina, yung kasing mga possible male sa sukat pa lang na 1.1 inches pataas ay nagsisimula ng magka-hump or magka-cock sa early stage nila. Kaya naman madali na itong mapilian kapag lumagpas na ng 1 inch. Kaya naman ang suggestion ko, dapat sa isang sibling string na bibilin mo ay may sukat na 1 inch pababa lamang. Lalo na sa Sensu at KCC para siguradong hindi na pagpilian. Gusto ko lang liwanagin.
Minsan kasi tumatatak sa isipan ng mga newbie. Nakala nila kapag straight lamps ay sinyalis din ng possible male. Mali po yun. With or without lamps ay pwedeng maging male or female. Pero syempre, isasama pa rin natin ang straight lamps sa listahan ng pipiliin nating fry. Pati na rin ang mapulang kulay para quality ang fry natin. Isa pang suggestion ko, kung bibili kayo ng fry, kayo mismo ang pumunta sa bahay ni breeder o ni seller. Mas makakapili kayo ng may mas potential at pwede kayong makakuha ng diskarte sa aquarium setup at mga tips sa pag-aalaga ng flower horn. For example, ito yung fry na pipilian mo. I-apply mo ngayon yung natutunan mo kanina. Una, dapat buo ang kilay, katulad nito. Ngayon, ibubukod mo silang tatlo para piliin mo ulit kung sino sa kanila ang may mas potensyal. Halimbawa, mas maiksi ang nguso, mas maraming pearl, straight lamps, at mas mapula ang kulay. Kunin mo yung nakakaangat sa kanila. Ang pamamarang ito ay tinatawag na DVIP selected. Kaya kahit newbie ka, para ka na ring expert kung sumipat. Di ba okay yun? Ngayon paano kung yung bibili mong fry, wala doon yung may buong kilay at lagpas ng 1 inch ang sukat? I suggest na huwag kang munang bumili. Huwag kang magmadali at magpadalos-dalos. Kaya karamihan sa mga newbie, kung hindi female, ay low quality male ang nakukuha dahil nagmamadali sila. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka. Shoutout sa'yo, Harrison Serbo. Shoutout, Ronald Daig. Shoutout sa'yo, Leon Sibayadog. Shoutout, Romer Reheño. Last but not the least, shoutout sa'yo, Rahima Mishwara ng Zamboanga City.